kapangyarihan, kasakiman at katusuhan laban sa totoong malasakit sa mamamayan sa gitna ng banta ng pagsalakay ng mga aswang. Alin kaya sa dalawang panig na ito ang mananaig? Pero paano kung may lihim na kasunduang sisira sa lahat ng pag-asa nating mapatigil ang isang sumpa? Ganito po ang karanasang minsan ay nangyari sa aking buhay. Isang hindi biro-birong karanasan na muntik ng kumitil sa buhay ng aking anak sa kamay ng mga aswang. Nangyari po ito sa sityo namin. 20 taon na ang nakakalipas. Isa po akong albularyo. Hayaan niyo pong isalaysay ko sa inyo ang punot dulo kung bakit minsan ay napilitan akong makipagkasundo sa reyna ng mga aswang. May matutuklasan din akong isang lumang bagay na hindi ko akalaing makakatulong sa akin bandang huli. At ito ang aking kwento. The Voice Addict. Hector! Paring Hector! Maaga pa ay nabulahaw na kagad ako ng malakas na tinig na yon ng kumpare kong si Ranel. Natanaw ko ito sa bintana na nagmamadaling makalapit sa bahay. Hindi mapipinta ang ekspresyon ng mukha nito. Nag-aalala at natatakot na parabang nababahala. Oh, paring Ranel, anong meron na talos madapakan na riyan sa pagmamadali mo? Madali ka pare. Sumama ka sa akin ngayon sa bahay ni Kaminyong. Ipinapatawag ka rin ni Kapitan Ulong. Naroon na rin siya. Ano ka mo? Bakit ano ba nangyari kay Kaminyong? Natagpuan ng mga kababaryo natin sa may hagdan ng bahay nito na wala ng buhay. Maputla at halos butot balat na lang. Para bang sinipsipan lahat ng dugo at laman nito. Nagpapatuloy pa rin ang sumpa ng mga aswang sa baryo natin pare. Anak ng teteng naman oo. Mukhang sablay na naman ang ipinamunbud kong pangontra sa mga kababaryo natin Naiinis na ako sa sumpa ng mga aswang na yun. Mag-iisip na naman ako ng ibang paraan at maghahanda na naman ako ng bagong halo ng mga herbal na langis. O siya sandali. At bibilinan ko lang ang inaanak mong si Junior. At sasama na kagad ako sa'yo. Aalamin ko kung bakit hindi na naman tumalab ang ibinigay ko. Saglit kong ang binilinan ang 12 anyos kong solo kong anak na si Junior. Makaraan ay nagmamadali na kami ni Ranel na pinuntahan ang bahay ni Kaminyong sa Purok 7 ng baryo. Siya nga pala parang Hector. Ihanda mo na mga paliwanag mo sakaling pag-initan ka na naman ni Kapitan Ulong. Alam mo naman yun Palaging naghahanap ng masisisi, di ba? Grabe. Nakakasuka na ang ugali ng kapitan natin na yun. Sa kamukhang kakamkami na naman niya ang sakahan ni Kaminyong. Lalo't wala namang kamag-anak ang matanda. Hindi ako natatakot kay Kapitan. Hanggat wala naman akong ginagawang mali at hanggat sinisikap ko namang makahanap ng solusyon para makontra ang sumpa, ay wala siyang karapatang pag-initan ako kung sakali. Nang makarating kami sa bahay ni Kaminyong, ay bumungad sa amin ang maraming nag-uusyosong mga tao. Nang mapansin ang pagdating namin, ay may galit at paninisi sa mga mata ng mga ito. Sinimulan pa kaming sugurin ng ilan. Si Ranel ay alerto namang pinigilan sila. Dito naman kami napansin ni Kapitan Ulong. Ito sa halip ang sandaling sumuway sa mga tao. Narito na pala ang nagmamagaling na albularyo ng baryo. Mga kababaryo, tignan niyo ang nangyari kay Kaminyong. Wala palang kwenta ang ipinamunbud niya sa inyong sabi niya ay makokontra ang sumpa ng aswang. Pweh! Walang silbi ang pagiging albularyo niya. Uli-uli! Ay huwag na kayong tatanggap ng kahit na anong ibibigay niya sa inyo. Baka sa halip na makatulong, ay lalo pang magpalubhan ang sumpa. Grabe naman kayo, Kapitan, sa pagsasabing walang silbi itong si Hector. Pambihira kayo. Alam ninyong lahat na ginagawa niya ang buong makakaya niya para makatuklas sa mabisang pangontra sa sumpa ng mga aswang. Hindi po ibig sabihin na hindi tumalab ang ibinigay niya sa inyo ay hanggang doon na lang yun.
Marami pa pong pagkakataon at sigurado po akong mahahanap din ng kaibigan ko ang mabisang timpla laban sa sumpa. Hindi po ganun kabilis ang proseso. May tinatawag din pong trial and error na yugto sa pagtuklas ni Hector ng pangontra. Hindi po dapat tayo mawalan ng pag-asa. Mali rin po na kagad yung sabihan ng mga kababaryo natin na mawalan ng tiwala kay Hector. Hoy! Ang dami mo sinabi! Isa ka rin namang walang naitutulong para malabanan ang sumpa sa baryo natin. Huwag mo nang ipagtanggol ang katulad mo lang din namang inutil. Ang dalawang inutil kapag nagkampihan ay lalong magiging basura at imbornal. Pwet! Nakakasuka kayo! Sandali. Ang yabang niyo naman yata, Kapitan. Kayo ba? Wala rin naman po kayong ginagawa para kontrahin ng sumpa. O baka nga, parte pa kayo ng sumpa eh. Hindi ba namin alam na balak na naman ninyong kami ng bukid ni Kaminyong? Napapansin namin halos buwan-buwan na labang maraming nabibiktima ang mga aswang at sinasamantala yung kami ang kanilang mga ari-arian. Aba, mag-iingat ka sa pananalita mo, Ronel. Pwede kitang kasuhan ng paninirang puri sa sinabi mong parte ako na sumpa. Saka ano sinasabi mong kinakabkam? Ginagampanan ko lamang ang tungkulin ko bilang kapitan ng baryong ito. Hindi pwedeng kung kani-kanino lang mapupunta mga ari-ari ang naiiwan at walang klarong kasulatan kung sino ang dapat na sumalo. Abay, kailangan i-turn over sa akin para mapakinabangan sa mga proyekto para sa baryo natin. Ayos Wala nga kayong ginagawa para sa baryo natin Kay tagal na ninyong kapitan. Pero ni isang proyekto, wala pa kayo napapatupad. Hindi man lang kayo maglaan ng pinansyal na tulong para sa mga tulad kong albularyo. Mas mabilis sana kaming makakahanap ng pangontra sa sumpa ng mga aswang kapag ganun ang ginawa nyo. Parang mas natutuwa pa nga kayong makita na maraming nalalapa ang mga aswang At bakit naman ako maglalaan ng pinansyal na tulong sa tulad mong walang silbing albularyo? Kung maglalaan man ako, hindi sa tulad mong inutil. Asawa mo nga, hindi mo nailigtas sa sumpa. Paano ko pang ipagkakatiwala sa iyo ang buong baryo, Aber? Nag-iisip ka man tukmul ka? Mga kababaryo, makinig kayo sa akin. Alam niyo ba kung bakit hanggang ngayon ay wala pa rin mabisang pangontra na nagagawa ang Hector na ito? Dahil siyang tagapagdala ng kamalasan dito sa ating lugar. Naniniwala akong baka meron siyang kinalaman sa sumpang umiiral dito sa atin. Baka naman nakipagkasundo siya sa mga aswang. Sa sinabing yun ni Kapitan, ay nagkagulo ang galit ng mga kababaryo ko. Naghihiyawan sila at pinagmumumura ako. Sandali mga kababaryo. Walang katotohanan ang sinasabi ng kapitang ito. Kapitan, huwag kayong gumawa ng kwentong walang matibay na ebidensya. Alam ninyong asawa ko mismo ay namatay sa sumpa ng mga aswang. Kayo na rin ang nagsabi. Kaya napaka-imposible ng mga binibintang nyo sa akin. Hanggat wala ka pang mabisang pangontra sa sumpa na natutuklasan, mananatiling ituturing ka naming kasabwat ng mga aswang. At kung magpapatuloy na marami pang tatamaan ng sumpa, ay baka isang araw, mapilitan kaming hulihin ka at ipakulong. Ikaw at yung kasama mong si Ranel. Nagkakaintindihan ba tayo? Wala kayo sa tamang katwirang, Kapitan. Nagmamalabis kayo dahil nasa posisyon kayo. Pero sisiguraduhin namin sa inyo ni Parang Hector na makakahanap din kami kagad na mabisang pangontra sa sumpa. Ipapamukha namin sa inyo na kahit wala kaming posisyon na tulad nyo, ay meron kaming mas magagawa para sa baryo kaysa sa inyo. Tignan lang natin kung may magagawa talaga kayo. Ako pa talaga ang hinamon ninyo. Pwes, naghihintay sa inyo ang kulungan. Hindi na ako makapaghintay na mabulok kayo roon. Matapos magsalita ni Kapitan, ay sinenyasan nito ang ilang mga nakapaligid na mga tanod
na armado ng batuta. Bago tuluyang umalis sa eksena ay nakuha pa talaga nilang saktan kami ni Ranel. Aping-api kami ng sandaling yun at pinahiya sa harap ng mga kababaryo namin. Pinagduduroan din tuloy kami ng iba. Wala kaming magawa kundi kumimkim na lang ng galit na nararamdaman namin. Nang sumapit naman ang gabi, 6:30 pa lang ay may nagtimbrin sa akin na may isa raw matandang babae sa dulong baryo na tinablan ng sumpa na tulad ng kumapit noon sa asawa ko at ang huli nga ay kay Kaminyong. Agad ding dumating si Ranel na alalang-alala. Pare, punta na kagad natin ang matanda. Magdala tayo ng panlaban sa mga aswang. Tsak na darating kagad sila para kunin ang matanda. Baka mailigtas pa natin siya. Talagang pupunta natin, pare. Tsak na magiging dahilan na naman ni Kapitan kung may malala pa na naman. Lalo niya tayo mamaliitin at tutuyain. Tsak din nakakam kami nun ang maliit na tinda ng matanda. Anak ng putyaw. Kailan kaya ba tutuldukan ng kasamaan at kasakiman ni Kapitan? Kung bakit kasi yung pang nanalo nung eleksyon eh. Yun pa ba? Diyos ko, napakatuso na matandang kapitan na yun. Ginamit niya ang katusuan niya sa mga alipores pala niyang nangangasiwa sa eleksyon. Dinaya nilang resulte. Pero hayaan mo pare, may hangganan din ang kasamaan ni Kapitan. Basta tayo, patuloy lang nating ipanalangin sa itaas ang para sa ikakatiwasay ng baryo natin. Tulad ko pare, palagi kong hiling na sana ay makahanap na tayo ng mabisang pangontra sa aswang. Mapuksa ang lahat ng mga aswang na sumasalot sa baryo natin at mapalitan na sana si Kapitan Ulong. Sawag-sawa na ako sa maasbad na pagmumukha nun. Ngunit pagdating namin sa dulong purok, nadatnan namin ang pagkakagulo ng mga tao. Nakita naming pinagtulungan ng dukutin ng ilang aswang ang matandang si Aling Ason. Tinangkang pigilan at tugisin ng mga tao ang mga aswang na yon. Pero takot na takot silang makalmot dahil nga pati kalmot ay may dalang sumpa. Paring Hector, anong gagawin natin para mailigtas si Aling Ason? Teka, alam ko na. Tama. Apoy pare, apoy ang kailangan natin. Hindi ba'y takot na mga aswang sa apoy? Oo pare, takot sila sa apoy. Pero maitataboy lang natin sila. At hindi natin mababawi si Aling Ason kung yun ang gagamitin natin. Tatakas lang sila, dala ang matanda. Ano? Kung ganun, anong gagawin natin pare? Hahayaan na lang ba natin na makuha ang matanda? Ganun na lang ba? Saglit akong natigilan at nag-isip. Nalungkot ako sa naisip kong mukhang wala nga kaming magagawa para mabawi pa ang matanda. Ang sumpa talaga ang pinakadapat unang-unang makontra. Kung wala nang dadapuan ng sumpang sakit, wala nang mabibiktima ang mga aswang. Mas madali na lang din silang direktang kalabanin. Habang nag-iisip ako, ay siya naman biglang muling pagdating ni Kapitan Ulong kasama ang mga barangay tanod. Magtatago sana kami ni Ranel, pero kagad kami ang una nitong nakita. Nilapitan kagad kami nito at todo ismid na may kasamang pangiwing ngisi. Aha! Nandito na naman ang dalawang inutil! O ano? May pangontra na ba kayo sa sumpa? Tignan nyo naman! May isa na namang nakuha ang mga aswang. Wala kayong magawa, no? Pero ang totoo, ay kayo rin pala ang may pakananan lahat ng ito. Tama ba? At kunwaring nandito lang kayo, at kunwari lang din na nagpapakita ng pagkabahala at malasakit kuno. Pero sa loob-loob ninyo, ay tuwang-tuwa kayo sa mga nangyayari. Sobra naman kayo mag-isip at mambintang, Kapitan. Nandito kami para pag-aralan ang sitwasyon, para makaisip kami ng mabisang solusyon, para makontra ang sumpa at para malabanan ng mga aswang. Talaga ba? O baka naman para umisip ng paraan para lalong mapalakas ang sumpa? Nang puntong yon ay halos hindi ko na mapigilan ang inis ko kay Kapitan. Hindi ko lubos maisip kung bakit parang gigil na gigil itong kutsain at pagbintangan kami ni Ranel. Para bang mga kontrabida kami sa buhay nito.
Sumusobra na talaga kayo, Kapitan, ha? Bakit ba parang kailaki ng galit niyo sa akin? O sa amin ni Paring Ranel? Nagpunta lang ba kayo rito? Para kumprontay na naman kami at ipahiya sa mga kababaryo namin? Kung mo alam ninyong talagang pupunta rin kami rito para sana makatulong. At talagang mas kami talaga ang inuna ninyong sugurin sa halip na tumulong na mailigtas pa si Aling Ason. Kung sabihin ko sa inyong oo, ha? May magagawa ba kayo? Gusto ninyong malaman kung bakit pinag-iinitan ko kayo? Ha? O pues, dahil lang naman malakas ang kutob kong nakipagkasundo ka, Hector, sa reyna ng mga aswang. Kung kaya, nagkaroon ng sumpa ang baryong ito. Sa gayong paraan nga naman, ay babaling sa inyo ang mga tao para sa tulong. Dahil isa kang albularyo eh. Kaso inutil kang albularyo. At alam mo sa sarili mong, hindi mo talaga kayang kontrahin ng mga aswang. Kaya nakipagkasundo ka na lang. Tama ako, no? Ako pa ba? Alam ko ang karakas ng pagkatao mo, Hector. Hindi mo mabibilog ang tulad kong wais. Sa banda kayo naging wais doon, Kapitan. Nagkapatawa ba kayo? Nang bintang na lang kayo, ay kay laki pa ng butas. Batid din yung lahat na asawa mismo ni Paring Hector ay naging biktima ng sumpa ng mga aswang. Napakalaking tanga naman ang kumpare ko para makipagkasundo sa reyna ng mga aswang na sinasabi nyo. Tapos ay ang kumare ko mismo ay unang-unang naging biktima. Kapitan, mahal na mahal ni Paring Hector ang kumare ko. Kaya sobrang labo ng mga binibintang nyo sa kanya. Saka alam din ng lahat na magaling talagang albularyo si Hector. Marami na siyang napagaling. Hindi rin siya nagpapabayad para sabihin ninyong makikinabang siya sa mga binibintang nyo sumpa. Diyos ko naman, huwag niyo siyang itulad sa inyo na swapang sa pagkamkam sa ari-arian ng iba. Malay ko bang palabas lang niyan nangyari sa asawa niya para pagtakpan ng lihim niyang kasunduan sa reyna ng mga aswang. Sa kapustahan tayo. Matapos ang nangyaring ito kay Ason ay lalong babagsik ang sumpa at mas marami pang magkakasakit sa mga susunod na gabi. Ganon kalakas ang kutob ko na nararamdaman ko sa Hector na yan. Kaya oras na mangyari ang kutob ko ay talagang ipapahuli ko na kayong dalawa. Pagbabayarin ko kayo sa kasamaang pinasasapit ninyo sa aking baryo. Talagang galit na galit si Kapitan ng sandaling yon. Napakatindi ng galit niya na hindi ko maintindihan. Matapos nga nilang umalis, ay napapaisip kaming nagkatinginan na lamang ng kumpare kong si Ranel. Grabe talaga damuhong Kapitan na yung pare. Saan kaya nang gagaling ang matinding galit niya sa atin, no? Lalo na sa'yo. Ano pare, palagay ko, may kakaiba sa likod ng galit niya. Pati sa asawa mo talaga. Idinadawit pa niya sa mga bintang niya. Grabe at sama niya. Nang maisip ko naman ang asawa ko, ay hindi ko na namalayang bigla na lamang tumulo ang luha ko. Hindi ito nakaligtas sa paningin ni Ranel. Kaya naman ay mas lumapit ito at tinapik-tapik ang balikat ko. Hayaan mo pare, dadalawin natin ang puntod ng asawa mo bukas na bukas din. At ipapangako natin sa kanya na gagawin natin ang lahat para mabigyan ng hustisya ang sinapit niya. Gagawin natin siyang dahilan pare, para lalo tayo magsumikap na patunayan kay Kapitan na malinis ang intensyon natin. Ipapahiya natin ang damuhong gunggong na kapitan na yun. Ganun nga ang ginawa namin kinabukasan. Binisita namin ang puntod ng asawa ko. Grabe ang iyak ko habang nangangako ko sa kanya. At matapos naman yun, ay grabe rin ang pagsumpa kong ibabagsak ko si Kapitan. Siyempre, ay kasama rin namin ang anak kong si Junior na dumalaw. Pati tuloy ito ay inusubungan ng galit kay Kapitan matapos naming pagtulungang sagutin at ipaliwanag ni Paring Ranel ang lahat ng tanong nito na may kinalaman sa asawa ko, sa Kapitan at sa mga aswang. Ang sama naman po pala ni Kapitan Ulong. Akala ko po nun magaling siyang kapitan. Yung pala napakasama ng ugali niya. Hayaan niyo tay, paglaki ko po, tatalunin ko matandang yon. Igaganti ko po ang sinapit ni nanay. Iisip po ako ng paraan
kung paano siya ipapalapas sa mga aswang. Huwag ka mag-alala, inaanak. Kami na ang bahala ng tatay mo na panagutin ang kapitan na yun. Pero syempre, alam naming di ka papayag na wala kang ambag. Kaya ang gagawin natin ay kami na ng tatay mo ang bahala sa pisikal na pakikipaglaban. Sa pag-iisip ng mga paraan tayo magtutulong-tulong. Matalino ka naman mag-isip ng mga paraan kung paano sila matatalo, hindi ba? Aba, gagalingan ko po talaga mag-isip, Ninong. Hindi po ako makakapayag na walang ganti para kay nanay. Lintik lang pong walang ganti. Grabe pare, sa'yo talaga nagmana tong inaanak ko. Baka maging antingero na naman to sa inaharap. Maganda ang magiging tandem nyo kapag nagkataon. Kaya habang bata pa to pare, pwede na nating sanayin. Ano po yung antingero, Ninong? Ngayon ko lang po yun narinig ah. Ang antingero inaanak isang tao na nagtataglay ng kapangyarihan. Malakas at matapang na lumalaban at pumapatay ng mga aswang. Pero wala naman po akong kapangyarihan, Ninong eh. Kaya malabo pong maging antingero ko. Mas gusto ko na lang pong maging isa rin pong magaling na albularyo. Tulad po ni tatay. O siya. Huwag na muna natin yung pag-usapan. Kailangan na nating umuwi at marami pa tayong kailangang ianda. Ikaw rin, Junior anak. Kailangan kitang ianda para matutunan mo na ipagtanggol ang sarili mo kung sakaling mag-isa mo lang at mawalay ka sa amin ng ninong mo. Marami kaming ituturo sa'yo. Ikaw naman, paring Ranel. Palagay ko kailangan nating lihim na obserban at manmanan si Kapitan. Tama ka dyan pare. Alam mo pare, ang totoo niyan may mga napapansin na talaga ako sa hinayupak na kapitan na yun Sa mga pinagsasasabi pa lang niya kagabi sa atin. Nako, abay kaduda-duda na. Napansin ko rin at napag-isip-isip ko yung kagabi pare. Ay mali talaga. Sa hindi makatwira na galit niya sa akin. Isipin mo pare bakit alam niyang may reyna ang mga aswang, di ba? Reyna talaga at hindi hari o pinuno. At saan naman kaya ibinase ang pakikipagkasundo mo kuno sa reyna ng aswang? Pare, sigurado akong may alam ang matandang kapitan na yun sa sumpang sumasalot sa baryo natin. Napaka-posible ngang meron siyang alam pare. Saka parang hindi siya sakot sa mga aswang at wala siyang pakialam kung magpatuloy man ang pagsalakay nila sa baryo. Parang ang mas natutuwa pa siyang ganun ang kalagayan ng baryo natin. Palibasa, meron din siya nakakamkam Hayop talaga. Napakasama at napakaswapang. Ang yabang pa. Nagigigil ako pare. Ay nako, gustong gusto ko nang basagin ang pagbumukha niya. Ako man pare, ganun din ang gustong gusto kong gawin kagabi. Pasalamat na lang talaga matandang yun. Dahil kung hindi, nako, baka pinaglalamayanan ngayon. Tay, Ninong, naisip ko lang po. Paano po pala kapag nakuha ko ng mga aswang? Sobrang nakakatakot po ba sila? Hindi pa po talaga ako nakakakita ng aswang Nako, hindi kami papayag ng tatay mo na mangyari yun, inaanak. Poprotektahan ka namin. Gagawa ang tatay mo na mabisang pangontra na langis para sa'yo. Gagawa rin kami ng mga sandatang magagamit mo. Lahat ay gagawin namin para masigurong hinding-hindi ka makukuha ng mga aswang. Maraming salamat po, Ninong. Ayoko po talaga kasing malapa o makakuha ng mga aswang Nakakatakot po yun. Huwag kang matakot anak. Ang mga aswang, lalo kang pag-iinitan yan kapag nagpakita ka ng takot sa kanila. Dapat, ipakita mo na buo ang loob mo. Ipakita mo na matapang ka. Ganun po ba yun? Sige po, magpapakatapang po ako. Total sabi nyo bibigyan naman po ninyo ako ng pangontra at sandata, di ba? Iisipin ko na lang po na ako si Panday. Idol ko po si Fernando po Jr. Aba, ayos yan inaanak. O paring Hector, baka paglaki nito ay makakahanap ito ng mutyang espada o kaya ay balaraw. Nako, siya ang susunod sa'yo na tagapagtanggol ng baryo natin. Habang papauwi at habang nag-uusap ay napadaan kami sa isang kawayanan. Bigla kong natigilan
nang parang may napansin akong gumalaw sa likod ng mga puno ng kawayan. Pagbaling ko rito ay may nakita akong parang kakaibang anino. Mahaba ito na parang umaalon, parang anino ng isang babae. Udyok ng pagkamausisa ay sandali kong sinabihan ang kumpare ko. Paring Ranel, muna na kayo ng inaanak mo. Iatid mo saglit at samahan mo sa bahay. May titignan lang ako sa may kawayanan. Ha? Bakit pare? Ano bang meron sa kawayanan? Kukuha ka na ba ng mga gagawin natin sa data? Tutulungan na kita pare. Hindi pa ako kukuha sa ngayon pare. May titignan lang ako doon. Ano pare? Magtitingin ka ng pupulakin natin sa susunod? O sige pare. Mag-iingat ka na lang. Hintayin ka na lang namin ni Junior sa bahay nyo. Tuloy, habang hinihintay ka namin ay baka simulan ko ng turuan ng self-defense si Junior. Unang ituturo ko sa kanya ay ang paggamit ng arnes. Nauna na nga ang dalawa. Ako naman ay palinga-linga sa paligid na lumapit sa kawayanan. Naroon pa rin ang anino na parabang sadyang hinihintay ako. Nang makalapit na ako, ay nagulat ako nang may narinig akong tinig. Tinig ng babae na medyo matigas at magaspang. Hanggang diyan ka na lang, Hector. Kung ayaw mo masaktan at mamatay ng di mo pa oras. Sino ka? Bakit alam mo ang pangalan ko? Hindi na mahalaga kung sino ko. Pero binabalaan kita. Titindi pa ang sumpang inukol ko sa baryo nyo. Kung sisikapin mong kontrahin ako. Isa kang aswang. Baka ikaw ang reyna ng mga aswang. Saka bakit mo ko binabalaan, ha? Natatakot ka ba? Na baka makahanap kagad ako ng mabisang pangontra sa sumpa? Tama. Natatakot ka. Dahil alam mong kayang-kaya kong kontrahin kayo. Lalong-lalo ka na. Ako na makapangyarihang aswang? Matatakot sa'yo? Ngayon mismo ay pwede kitang lapain. Kung gugustuhin ko, niwala kang sandatang dala o pangontra. Huwag mong baliwalain ang babalang ipinababatid ko sa'yo ngayon. Binibigyan lang kita ng pagkakataong patuloy na mabuhay. Ikaw at ang nag-iisa mong anak. At bakit binibigyan mo ako ng pagkakataon? Talagang naguluhan ako sa pagkakataong yun. Parang may mali na parabang may kung anong sikreto sa likod ng pagmamagandang loob nito. O pagmamagandang loob nga ba? Walang ano-ano. Sa labis na pagkakunot ng noo ko habang nag-iisip, sa wakas ay lumitaw at nagpakita sa akin ang nagmamay-ari ng tinig. Tumambad sa akin ang isang maganda, ngunit brusko na babae. Ngunit sa kabila ng kagandahan nito, ay mababakas pa rin ang pagiging nakakatakot nito dahil sa mga mata nitong parang mga mata ng agila kung tumitig. Nakaumbok ang mga pangil nito sa bibig na lumilitaw kapag nagsasalita. Maitim na may halong kulay lila ang kulay ng balat nito. Ang mga daliri naman nito sa kamay ay may mahahaba, maiitim at matatalas na mga kuko. Halatang batak din ang katawan nito dahil sa mga muscle nito. Halatang halata sa kilos at aura nito na hindi ito basta-basta. Ako si Karima. Ako lang naman ang reyna ng mga aswang. Alam mo ba kung bakit ako nagpakita sa'yo? Bakit nga ba? Nang sandaling yon ay medyo nakaramdam ako ng takot sa presensya ni Karima. Paanong hindi ay natuklasan kong napakahaba pala ng buhok nito na nakatirintas. Tapos ang dulo ay may makamandag na serpente. May mahaba rin itong buntot na ang ulo ay serpente din. Alam mo, bukas ako sa pakikipagkasundo sa mga tao. Yung parehas tayong makikinabang. Hindi ba't gusto mo matigil ang sumpa sa baryo na ako may kagagawan? Teka, bakit ba isinumpa mo ang baryo namin? Hindi mo ba alam na dahil sa sumpa mo ay kabilang ang mahal kong asawa sa mga naging biktima mo?
Napakasama mo. Dapat mong pagbayaran na nangyari sa asawa ko. Pasensya na. Kung nadamay nga ng asawa mo, hindi ko na kasalanan yon. Ang totoo na may kasalanan ay ang unang taong nakipagkasundo sa akin. Siya ang dahilan kung bakit isinumpa ko ang inyong baryo. Sino siya? At ano naging kasunduan nyo? Kung sasabihin ko ba, ay may magagawa ka pa. Kung sa bagay ay meron nga, yun ay kung makikipagkasundo ka rin sa akin. At sasabihin ko lang din sa'yo kung sino ang unang nakipagkasundo sa akin. Kung makikipagkasundo ka rin sa akin. Hindi. Hindi ako makikipagkasundo sa'yo. Hindi ako tanga para gawin yun. Madali lang naman akong kausap. Kung ayaw mo, ayos lang. Pero maaatim mo kayang titindi pa ang sumpa ko at mas marami pang malala pa sa mga kababaryo mo mamayang gabi. Paano rin kung tamaan bigla ang mga mahal mo sa buhay? Paano kung ang nag-iisa mong anak mismo ang tablan ng sumpa? Mag-isip ka, Hector. Binibigyan kita ng pagkakataon dahil... basta. Pag-isipan mo ang alokong kasunduan. Puntahan mo lang ako dito at tawagin sa may puno ng balete sa may gilid ng gubat. Hindi ka layuan mula rito. Kapag nakapag-isip-isip ka na. May sasabihin at may itatanong pa sana ako kay Karima, pero kagad na itong umalis ng napakabilis. Parang kidlat. Naiwan akong gulat, nabitin at labis na nag-aalala. Patay. Anong gagawin ko ngayon para protekta ng mga kababaryo ko? Hindi rin ako makapapayag. Natablan ng sumpa sila Junior, si Paring Ranel at ang mga kamag-anak ko. Gagawa ko na mabisang pangontra. Tuloy, babalaan ko rin ang mga kababaryo ko. Nagmamadaling umuwi ako sa bahay at ibinalita kay Paring Ranel ang tungkol sa naging pag-uusap namin ng reyna ng mga aswang. Ano? Nakausap mo ang reyna ng mga aswang? Sayang! Dapat pala sinamahan kita eh. Di sana pinagtulungan na lang nating huliin at patayin ang lintik na yun. Kaya pala parang asiwaw kanina pa eh. Parang gusto talaga kitang balikan kanina sa kawayanan eh. Hindi natin basta-basta mahuhuli yung pare. Kakaiba siya at napakabilis kumilos. Pero kahit papano, alam ko na mga dapat puntiryahin sa kanya. Palagay ko ay base sa makamandag na ahas sa mga kapangyarihan niya. Posibleng yun ang ginagamit niya sa sumpa. Kahinaan ng ahas ang kailangan nating tutukan at doon natin ibase mga gagawin natin pangontra at panlaban na sandata. Ngayon mismo ay kailangan natin maganda. Mamayang gabi ay lalo daw patitindihin ni Karima ang sumpa. Karima? Yung bang pangalan ng reyna ng mga aswang pare? Aba, katunog ng salitang karma. Sana, makarma ang kasamaan ng lintik na yun. Buwisit siya, demonyo. Pare, ang mabuti pa, lumabas ka ngayon din at balaan mo mga kababaryo natin tungkol sa plano ni Karima mamayang gabi. Sabihan mo silang wag nang lalabas pagsapit ng dapit hapon. Pagkatapos ay balikan mo ko at tulungan mo ko sa paghahanda at paggawa ng pangontrang langis at mga sandata. Kung maaga nating matatapos, ay baka pagtulungan din nating ipamudmud sa mga kababaryo natin. Agad namang kumilos si Paring Ranel. Ako naman ay naging abala sa paghahanda ng pangontrang langis at mga sandata. Medyo natagalan ako sa paghahanda ng pangontra dahil talagang inisip ko pa lahat ng alam kong mga halamang pangontra sa kamandag ng ahas. Habang nag-iisip ako, ay nakamasid ang anak kong si Junior. Pati ito ay napapaisip din ng malalim. Teka po tay, sabi niyo po kamandag ng ahas ang balak niyong kontrain at tumahanap po kayo ng halamang herbal para dito. Saka sabi po ninyo, yung sumpa po ng aswang ay dahil po sa kamandag ng ahas.
Ibig po ba sabihin ay katulad din ng mga ahas sa mga aswang? May kamandag din po sila? Ganun po ba? Hindi ako ganun kasigurado, anak. Pero mula nang makita ko ang reyna nila, ay doon na ako kinutuban na baka nga may kinalaman sa kamandagdang ahas ang sumpang ginawa nito sa baryo natin. Kung ganun po, ibig pong sabihin ay posibleng mga ahas ang inuutusan ng reyna ng mga aswang para manuklaw ng mga tao. Siguro po yun ang dahilan kung bakit biglang may nagkakasakit tapos inaabangan kagad ng mga aswang. Nagulat ako sa sinabi ng anak kong yun. Noon ko lang naisip na posibleng ganun nga. Ang ipinagtataka ko lang ay kung bakit parang ang lalim ng alam ng anak ko tungkol sa mga ahas. Ganun pa man, ay ipinagpapasalamat ko ang ambag nitong impormasyon. Kaya naman, nang maghanda ako ng pangontrang langis, ay isinaalang-alang ko ang mga bagay na yon. Ang galing mo, anak. Hindi ko alam na may ganyang kapalang paraan ng pag-iisip, ha? Parang marami kang alam tungkol sa mga ahas, ha? May dapat ba akong malaman, anak? Ha? Ano pong ibig niyo sabihin na may dapat po kayong malaman, Tay? Yun lang po kasi ang bigla akong naisip eh. Ewan ko po ba kung bakit ko po naisip yun? Alam ko na po pala ang tinutukoy yung dapat ninyong malaman. Sandali po, Tay, at may ipapakita po ako sa inyo. Pero sana po wag po kayong mabibigla at wag kayong mag-iisip kagad ng mali. Ipapaliwanag ko po muna ang lahat. Napakunot ang noo ko sa mga sinabi ng anak ko ng sandaling yon. Medyo nakaramdam din ako ng kaba dahil parang may hindi ako inaasahang matutuklasan tungkol sa kanya. Naalala ko rin tuloy ang sinabi ni Karima. Paano raw kung tablan ng sumpa ang anak ko? Mukhang may alam din ito sa anak ko. Mukhang balak din talaga nitong targetin ang anak ko. Sandaling pumasok si Junior sa kwarto namin. Pagbalik niya ay dala na ang munting banga na kailan lang ay nakita kong ginawa niya mula sa mapulang luwad na galing naman sa likod ng bahay. Nananansyang tinignan ako ni Junior habang dahan-dahang binubuksan ang takip ng banga. Nanlaki ang mga mata ko. Nang walang ano-ano, mula sa banga ay dahan-dahang dumungaw ang isang pahaba at puting bagay. Isang munting puting kobra. Tay, ipinapakilala ko po sa inyo ang matalik kong kaibigan. Si Arbok po, na isang batang puting kobra. Mabait po siya, Tay, at hindi po nanunuklaw. Ha? Aba, naksan mo nakuha yan? Paano kung alagad pala yan ng reyna ng mga aswang? Itapon mo yan, anak. Hindi pwedeng may alaga kang kobra. Dahil sa pagkabigla, ay wala sa loob na tinabig ko ang munting banga. Dahil dito, ay tumilapon ito at nabasag. Ang puting kobra naman ay mabilis na gumapang pabalik kay Junior. Pumulupot ito sa paa niya. Tay, sandali, makinig po muna kayo sa paliwanag ko. Hindi po ako makakapayag na gawan niyo po na masama si Arbok. Inuulit ko po, Tay. Hindi po siya masamang ahas. Matagal ko na po siyang inaalagaan. Bago pa man po nagkaroon ng sumpa sa baryo. Siya rin po ang unang nagsabi sa akin na may sumumpa po sa baryo natin. Nung una po, ay hindi nga po ako naniwala eh. Hindi ko po kasi alam kung paanong nakakapag-usap kami sa isip. Tapos nung sinanay naman po ang sinabi niyang tinabla ng sumpa, nangyari nga po. Doon na po ako naniwala. Kaya alam po, ay huli na po nang kunin at lapain po siya ng mga aswang. Hindi ko na po nasabi sa inyo eh. Natakot din po ako na sabihin sa inyo ang tungkol kay Arbok dahil baka hindi niyo po ako paniwalaan. Sigurado ka, anak? Nakakausap mo talaga ang ahas na yan? Arbok po, Tay, Arbok. May pangalan po siya. At opo, nakakausap ko po siya. Sinasabi niya po sa akin ng mga bagay kapag may mangyayari pong hindi maganda. Pero paano nga? Kung alagad pala siya ni Karima? Mabilis na biglang gumapang at pumulupot ang puting kobra sa leeg ni Junior. Pagkatapos ay nakipagtitigan ito sa anak ko na para bang nag-uusap sila sa mata. Tay, sabi po ni Arbok ay lalala raw po ang sumpa mamayang gabi. Tapos sabi po niya, may binubuo raw po na balak ang reyna ng mga aswang. Tama ka. Totoong lalala mamaya ang sumpa. Pero kung talagang sugo ni Karima si Arbok, kailangan sabihin niya sa akin kung ano ang binabalak ni Karima.
Muling nag-usap sa mata sina Junior at Arbok. Napapansin kong napapaawang pa at nanlalaki ang mga mata ng anak ko. Senyales na may nalamang kagulat-gulat. Tay, pasensya na raw po kung di ko muna pwedeng sabihin sa inyo ang binabalak ng reyna ng mga aswang. Isa pa raw po ay hindi kayo agad maniniwala. Alam na raw po niya ang mangyayari, pero hahayaan daw po muna niya dahil may pangontra daw po siyang iniisip. Saka na lang daw po ninyo malalaman ng lahat sa tamang panahon at pagkakataon. Basta sa ngayon daw po ay ituloy lang po ninyo ang paggawa ng pangontrang langis. Ganun ba? Pero bakit naman ganun, anak? Baka nililinlan lang tayo ng ahas na yan, ha? Ang mabuti pa, ihagis mo na yan sa labas. Delikado, dahil baka mamayang gabi ay bigla ka na lamang tuklawin yan, pagkatapos ay matutulad ka sa sinapit ng nanay mo. Hindi, tay. Hindi ko po magagawang ihagis sa labas si Arbok. Matagal na po kami magkaibigan eh. Pero mukhang ang ahas na mismo ang nagpasyang kumalas kay Junior. Pero bago ito tuluyang humiwalay, ay nakipag-usap muna ito kay Junior sa mata. Malungkot namang tumango-tango si Junior. Makaraan ay mabilis nang gumapang palayo ang munting ahas. At ang gabi nga ay sumapit na. Naihanda na namin ang lahat ni paring Ranel. Bago kumagat ang dilim, ay nagpamudmud na kami nang nagawa naming pangontrang langis sa mga kababaryo namin. Nakagawa na rin kami ng nilangisang mga sandata. Inabangan na namin ang mangyayari. Tulad ng inaasahan, ay tumindi nga ang sumpa sa baryo. Kapapatak pa lang ng 7:00 ng gabi, ay dinig na namin ang sunod-sunod na hiyawan at iyakan ng mga tao. Nagkaroon ng komosyon kung saan-saan. Naghihiyawan ang tarantang mga kalalakihan na malamang ay nagsisikap na magtulungang kalabanin ang sumasalakay ng mga aswang. Naku, parang Hector, paano yan? Mukhang hindi na naman matalabang nagawa natin pangontrang langis. Mukhang madidikdik na naman tayo nito kay Kapitan kapag nalaman niya to. Nakita niya tayo nung magpamudmud tayo ng langis, di ba? Hindi ako natatakot sa kanya, pare. Subukan lang niyang gawan tayo ng masama at papanagda ko. Hindi nating kasalanan na nagsisikap lang tayo na masolusyonan ang problema ng baryo natin. Kaso pare, baka tuluyan niya na tayong ipahuli. Di ba pinagbibintang ang kanyang nakipagkasundo sa reyna ng mga aswang? Kaya baka may sumpa sa baryo? Paano nang inaanak ko pare kapag pinahuli tayo? Delikado siya mag-isa. Hindi mangyayari yun, Radel. May depensa ako laban kay Kapitan kapag ipinagpilitan niyang nakipagsabwatan ako kay Karima. Huh? Ano naman ang depensa mo? Basta, mamaya ay malalaman mo. At ang mamaya ngang yun ay dumating matapos humupa ang mga komosyon. Ang bahay ko kagad ay sinugod ni Kapitan kasama ang mga tanod at mga kababaryo ko. Galit na galit silang pinalabas kami ni Ranil. Halos gibain pa nila ang bahay sa pagmamadali. Hector! Hoy, inutil na albularyo! Lumabas ka riyan at harapin mo kami! Kung hindi, ay susunugin namin ang bahay mo! Ano na naman ang problema niyo sa akin, Kapitan? Narito na naman ba kayo para ibintang sa akin ang isang bagay na hindi ko naman ginawa? Bakit? Hindi ba totoo naman? Tignan mo ang nangyari sa baryo. Tinamaan ka talaga ng lintik na inutil kang albularyo ka. Lumala ang sumpa tulad ng sinabi ko sa'yo dahil sa kagagawan mo. Dahil na rin siguro sa bagong langis na ipinamudmud nyo. Kaya maraming tinablan ng sumpang sakit at nakuha ng mga aswang. Mga kababaryo ko, sugurin siya at si Ranel at ikulong natin sila. Sila ang punot dulo ng lahat ng kaguluhan na baryo. Sila ang punot dulo ng lahat ng kaguluhan sa baryo na ito. Teka, sandali mga kababaryo. Huwag naman kayong padalos-dalos. Walang katotohanan ang ipinaparatang ni Kapitan kay paring Hector. Saka wala kayong pruweba. Hindi katalinuhan na gumawa kagad kayo ng pasya nang walang matibay na ebidensya. Saka alam ninyong galit na galit din si Hector sa mga aswang dahil nabiktima rin ng aswang ang asawa niya. Isaalang-alang niyo naman po yun. Dahil doon ay natigilan naman ang mga kababaryo ko sa akmang pagsunod sana sa utos ni Kapitan. Pero si Kapitan ay halatang dismayado. Sinamantala ko naman yun para magsalita.
Makinig kayo mga kababaryo. Sa totoo lang, ay duda ako kay Kapitan sa ibinibintang niya sa akin. Isipin niyo nga, bakit alam niyang may reyna ang mga aswang? At bakit kaya alam din niyang lalalaan sumpa ngayong gabi? Hindi ba't mukhang marami siyang alam na hindi natin alam? O baka siya mismo nakipagkasundo sa reyna ng mga aswang at sa akin lang niya ibinibintang? Isipin niyong maigi mga kababaryo ko. Alam ko na matatalino kayong lahat. Sa sinabi ko namang yun, ay si Kapitan naman ang natigilan. Halatang nabigla siya at medyo napaatras pa. Sandali siyang natakot, pero agad na bumawi at galit na galit akong nilapitan at kinumpronta. Kikwelyuhan pa sana ako, pero humarang si paring Ranel. Babaligtarin mo pa ako ngayong hayop ka! Ano bang ipinagmamalaki ng isang tulad mong hamak na albularyo lang? Ha? Lalaban ka ba sa akin? Ako ang kapitan dito at ako nakakaalam kung ano ang makakabuti sa baryo ko. Kaya wag mo akong babaligtarin. Teka nga lang po, Kapitan. Alam nyo, nakapagdududa na po talaga ang kakaibang galit nyo kay paring Hector eh. At siya pa talaga ang tumutulong din sa baryo bilang albularyo ang pinag-iinitan nyo. Doon pa lang po ay mali na eh. Kaya sino po ba ang hindi mag-iisip na baka kayo lang din ang talagang pasimuno sa sumpang nangyayari sa baryo natin? Isa ka pang ugok ka at ginagatungan mo pa talaga ang kapareho mong gunggong na ito. Pwes, magbabayad kayong dalawa sa kapangasan ninyong dalawa. Mga kababaryo ko, mabigat ang ganitong pagbibintang nila sa akin. Sino ang mas paniniwalaan nyo? Sila ba? Na wala namang katungkulan sa baryo? O ako na kapitan mismo ninyo? Kung ako ang paniniwalaan nyo, pwes, sugurin ninyo at bugbugin ang dalawang ito. Dapat silang maparusahan. Pero, nagbulungan lang ang mga kababaryo namin sa paligid. Halatang ayaw nilang sundin si Kapitan. Maging ang mga kasama nitong tanod ay mga takot kumilos. Takot marahil sa mga kababaryo naming may mga dalang sandata. Dahil naman dito ay lalong nag-init sa galit si Kapitan. Nanginginig na napatikom ang mga kamao nito. Bakit ayaw ninyong magsikilos? Natatakot ba kayo sa dalawang ito? Ha? Bahala kayo! Sinasabi ko sa inyo, hanggat narito pa sa baryo ko ang dalawang hinayupak... Hanggat narito pa sa baryo ang dalawang hinayupak na ito, ay lalong titindi pa ang sumpa sa baryo. Pwes, sino ba mas kawawa sa mga mangyayari, kundi kayo rin naman? Bahala kayong maubos na mga aswang. Pwe, mga walang silbi! At ikaw naman, Hector, ang pamamahiya mo sa akin sa gabing ito ay pagsisisihan mo ng sobra. Eh ako, Kapitan, wala ba kayo sasabihin sa akin? Kakampi ko si paring Hector. At kahit sino magbabanta sa kanya, ay makakalaban din ako. At hindi ako natatakot sa kahit na sinong Poncho Palito na katulad ninyo. Ay, Pilato pala. Aba, at nang aasar ka pa talaga. Sinasabi ko sa inyo, maghintay lang kayong dalawa sa karma na mangyayari sa inyo. Matapos yun, ay nanggigigil na kaming tinalikuran at nilayasan ni Kapitan. Namumula talaga ang mukha nito dahil sa labis na galit. Sumunod naman kagad dito ang mga tanod. Ang mga kababaryo naman namin ay isa-isa na ring nagsialisan. Ibang klase rin talaga ang Kapitan yun, pare. At tayo pa talaga ang makakarma samantalang wala naman tayong ginagawang masama. Hanep, baliktad ang takbo ng utak ng loko. Ay, Diyos ko. Siya nga pala, pare. Kailangan manmanan natin si Kapitan. Sigurado na talaga ako may kinalaman siya sa sumpa ng baryo natin. Hayaan mo, pare. Ako mismo magmamanman sa payatot na huklubang matanda na yun. At malaman-laman ko lang na siya talagang may pakana ng lahat ay talagang malalagot siya sa akin. Siya nga pala, pare. Naisip ko lang din. Tutal, at pinagbibintangan niya akong nakipagkasundo kay Karima na reyna ng mga aswang. Ano kaya kung totohanin ko na lang yan? Susubukan kong makipagkasundo para matigil ng sumpa ng baryo.
Pero pare, hindi ba mukhang delikado ang gagawin mong yan? Pare, alam mo naman na mga aswang ay tuso, di ba? Siguradong may kapalit na hindi maganda ang pakikipagkasundo mo sa kanya. Akong bahala pare. Kung gaano mang katuso ang Karima na yon, ay sisikapin kong tapatan ang katusuan niya. Bukas na bukas din, o kaya ay ngayon mismo, pag-iisipan natin ang mga katusuan pwede kong gamitin para sa balak kong pakikipagkasundo. Pare, kailan mo naman balak makipagkasundo? Mas maaga ay mas maigi pare. Bukas na bukas din, ng bandang hapon, ay makikipagtagpo kay Karima sa sinasabi niyang puno ng balete sa gilid ng kubat. Sasama ako pare. Delikado kung makikipagkita ka sa reyna ng mga aswang na mag-isa ka lang. Paano kung bigla kanyang linlangin, di ba? Pare, mahirap magtiwala sa mga katulad niya. O sige pare, pero magtatago ka lang at magmamanman ha. Kapag sa tingin mo ay may mangyayari sa akin na masama, ay saka kumilos para iligtas ako. Kung sakali, pagtulungan natin siya. Nang gabi rin na yon, ay pinaghandaan na namin ni paring Ranel ang balak kong pakikipagkita kay Karima. Pero habang nag-uusap kami ay hindi namin namalayang nakikinig pala sa amin si Junior. Pagsapit ng kinabukasan, bandang hapon ay isinagawa na nga namin ni Ranel ang planong nabuo namin. Maingat kaming nagpunta sa gilid ng gubat at hinanap ang puno ng balete. Nang makita namin ito, ay agad namin itong nilapitan. Siyempre, si paring Ranel ay nagtago lang sa malalagong mga halaman. Ako lang ang lantad. Ilang saglit lang, ay kagad ko namang nakita ang anino ni Karima sa isang gilid ng puno na nakakatakot ang itsura. Agad kong narinig ang tinig nito. Nagsalita muna ito bago nagpakita. Hector, tama ang hinala ko na ngayon mismo ay makikipagtagpo ka sa akin. Kaya talagang inabangan din kita ngayon. Pero sigurado ka bang mag-isa ka lang na pumarito at wala kang kasama? Nang parang nakikiramdam si Karima sa paligid ay medyo nag-alala ko para kay paring Ranel. Nakalimutan kong matalas nga pala ang pandama ng mga aswang, lalo na ng isang reyna. Paano rin pala kung may mga aswang ding nakaabang sa paligid? Lagot ang kumpare ko. Wala Karima. Wala akong kasama rito. Mag-isa lang talaga ako. Nakakalokong napangisi si Karima. Yung ngising halatang may hindi magandang gagawin. Nakakakaba kung pagmamasdan. Wala nga naman akong nararamdamang iba sa paligid maliban sa'yo. Saka mabuti naman at wala kang kasama. Dahil kung hindi, ay malalagot kayo pareho sa akin. Sa kabalabang na wala rin kasundo ang mangyayari. O siya, ano nga palang kasunduan ang gusto mo? Magsalita ka. Alam kong nakapag-isip-isip ka na. Karima, tulad nga ng sinabi ko dati, gusto ko sanang patigilin mo ng sumpa sa baryo. Saka pwede bang sabihin mo sa akin kung sino nakipagkasundo sa'yo? Kung kaya isinumpa mo ang baryo namin? Pero bago ko sabihin sa'yo kung sino ay kailangan tapusin muna natin ang kasunduan. Paano yan? Papayag akong patigilin ang sumpa, pero sa isang kondisyon. Handa ka kaya sa kondisyon ko? Anong kondisyon, Karima? Sabihin mo. Ihahanap mo ko ng isang alay na lalong magpapalakas sa kapangyarihan ko bilang reyna ng mga aswang. Alay? Anong alay? Isang birhen ba na dalaga? Isang batang babae? Isang birheng binata? Isang matalinong matanda? Ano bang gusto mo? Wala kahit isa sa mga nabanggit mo. Alam mo ba kung anong alay ang gusto ko? Gusto ko ay isang batang lalaki na matapang at matalino.
Napalunok ako roon. Bigla ko kasing naisip ang anak kong si Junior. Mukhang ito ang tinutukoy ni Karima. O ano? Para yatang natigilan ka. Maibibigay mo ba ang kailangan ko? O lalo kong patitindihin ang sumpa sa baryo? Kung iniisip mong ibibigay ko ang anak ko bilang alay, nagkakamali ka. Hindi ako makakapayag na ang anak kong maging alay. Wala kong binanggit na anak mo ang kailangan ko. Alam kong hindi ka papayag kung siya ang hihilingin ko. Pero kung siya ang ibibigay mo ay mas maigi. Huwag kang mag-alala. Sa kasunduan natin ay pareho tayong makikinabang. Hindi ka naman makikinabang kung anak mo ang magiging alay, hindi ba? Diretsahin mo na ako, Karima. Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Kahit sinong batang lalaki tatanggapin ko. Basta't siguraduhin mo matalino at matapang. Kapag bobo at duwag ang ibinigay mo sa akin, ay ibabagsak ko ng pinakamatinding sumpa sa baryo at sapilitan kong kukunin ang anak mo. Napalunok ako roon. Mukhang napakamahal ng hinihinging kondisyon ni Karima. Wala akong kilalang batang lalaki na matalino at matapang sa baryo. Kailangan ko pang isa-isahin ang mga bata. At sino naman na magulang ang papayag na gawin kong alay ang kanilang anak para lang matigil ang sumpa. Mapapasubo ako nito. Mukhang kailangan ko pang gumawa ng isang masamang desisyon na uusig pa sa konsensya ko sa lahat ng panahon ng buhay ko. Pero siya rin lang na napasubo na ako. Ay kailangan ko nang tapusin ang kasunduan at saka ko nalang pag-iisipan ang magandang paraan kung paano maiisahan ang tusong si Karima. Hindi pwedeng magtagal ako sa gubat at abutan ng dilim. Sige, Karima. Hahanap ako ng alay na batang lalaki na nagtataglay ng mga sinabi mo. Pero gusto kong habang naghahanap pa ako, ay huwag mo nang patindi ng sumpa sa baryo. Walang problema. Kung gusto mo ay pansamantala kong patitigilin ang sumpa sa loob ng 3 araw. Pero paglagpas ng 3 araw at wala ka pa ring alay na nadadala sa akin, ay babalik ang sumpa ng mas matindi. Maliwanag ba? Maliwanag, Karima. Aalis na ako. Sige lang. Pero pasensya na ako, may 3 aswang akong pinag-abang para pahirapan kayong makalabas dito. Sikapin mo na lang na matalo mo sila. Hindi naman sila ganun kabagsik. Mga aswang lang naman na walang silbi para sa akin. Ang lintik na Karima. Tuso talaga. Pero inaasahan na rin talaga namin yun ni Ranel. Kaya naman ay dali-dali ko siyang pinuntahan sa pinagtataguan nito. Pero nagulat naman ako nang paglapit ko sa kanya ay napansin kong duguan na siya at sa harap niya ay ang 3 aswang na tinutukoy ni Karima. Pare, kinalaban mo silang mag-isa? Hindi ka ba nasaktan? Ayos ka lang ba? Duguan ka, pare. Nasaan ang sugat mo? Ayos lang ako, pare. Wala akong kahit na sugat. Ni galos ka, pare, wala eh. Pero hindi ako kumalaban at pumatay sa 3 aswang na yan, pare. Basta na lang silang biglang naglitawan sa likuran ko, pare. Nag-away-away at nagpatayan silang 3. Ano, pare? Paano nangyari yun? Anong ibig sabihin ito? Anak ng putya, kailangan nating mabilis na tumakas dito, pare. Baka may iba pang pakana si Karima. Maya-maya pa ay nakarinig kami ni paring Ranel ng kaluskos sa isang banda. Paglingon namin ay namataan namin ang isang munting puting kobra na mabilis na tumatakas palayo sa amin. Pamilyar sa akin ang pattern ng kaliskis nito. Ang alagang asyata ni Junior yun, ha? Posible kayang... Madali tayo, pare. Kailangan nating umuwi kaagad. Baka kung ano na nangyari sa anak ko. Pero teka, pare. Sigurado ka bang may alahas na gano'n si Junior? Lumapit sa akin kanina yun at parang nakipag-usap sa akin sa paraang hindi ko maintindihan kung paano. Tinuklaw din ako. Pero naging epekto ay para raw
Hindi ako matuntun ng pandaman ng reyna ng mga aswang. Ewan ko ba pare ha? Pero parang sa isip ko pare nakikipag-usap ako eh. Saka, hindi mo na raw tayo dapat umuwi. At bakit naman? Bulong kasi sa akin ng puting ahas na yung pare na may darating pa raw ritong isang tao at makikipagtagpo kay Karima. Magtago raw muna tayo rito at mag-abang. Importante daw malaman natin kung ano ang maririnig natin. Kailangan nating mas lumapit pa ng konti sa may punong balete. Ay teka, kailangan din pala kitang hawaan ng ginawa sa akin ng puting ahas na yun para hindi rin maramdaman ni Karima na nasa paligid ka pa rin. Bigla ay tinusok ni paring Ranel ang braso ko gamit ang tinik na pinitas nito mula sa isang halaman sa tabi. Pagkatapos ay nilawayan niya ang sugat na nilika. Kasunod nito ay parang may napakalamig na enerhiyang pumasok sa katawan ko. Ayan pare, kapag may naramdaman ka malamig na enerhiya na pumasok sa katawan mo ay senyales na yun na gumagana na rin sa iyo ang kapangyarihan ng kamandag ng puting kobra. Pare, may pumasok nga sa akin na malamig na enerhiya. Ang galing ah. O paano? Tara na sa malapit. Teka. Ayan na. May mga kaluskos pare. Mukhang may paparating na. Bilisin natin lumapit at magtago. Mabilis, ngunit maingat kaming nagtago sa malagong palumpon ng mga halaman, malapit sa puno ng balete. Ilang saglit lang ay lumantad na rin sa wakas sa paningin namin ang dumating. Ganun na lang ang pagkagulat namin ni paring Ranel nang makita naming si Kapitan Ulong ang dumating, hanggang sa pinakinggan namin ang pag-uusap nila ni Karima. Oh, Kapitan Ulong. Ano at naririto ka na naman? May hihilingin ka na naman ba sa akin? Hindi ka pa ba nakontento na pinatindi ko na ang sumpa sa baryo? Nakapagpadala na ako ng mas marami pang mga ahas na tutuklaw pagsapit ng dilim sa mga taga-baryo. Kaya lang, ay iuurong ko pala muna ngayon. Ano ka mo? At bakit mo naman iuurong, Karima? Gusto kong mas marami pa akong makamkam na mga ari-arian at mga lupain. Kailangan kong yumaman ng gusto dahil bala kong tumakbo namang mayor. Mas lalawak ang sakop ko. Mas marami rin kayong lugar na pwedeng salakayin nang walang kahirap-hirap. Kaya bakit mo pa iuurong ang makakatulong sa atin pareho? Dahil may isang bagong nakipagkasundo sa akin na magpapalakas sa kapangyarihan ko. Mas importante yun sa akin. At sino ang nakipagkasundo sa'yo? Magagalit ka ba kung sasabihin kong si Hector? Ano ka mo? Bakit ang hayop pa na Hector na yon? At bakit naman nakipagkasundo ka pa sa kanya? Gayong nandito naman ako para gumawa ng bagong kasunduan. Sabihin mo sa akin kung ano ang naging kasunduan ninyo. At baka pwedeng ako na lang ang gumawa. Hindi mo pwedeng pagkatiwalaan ng isang yon. Nakalimutan mo na bang isa siyang albularyo na desperado na kontrahin ang sumpa? At sigurado kong pagbabalakan kanya bandang muli. Huwag mo akong pangunahan, tanda. Alam ko ang ginagawa ko. Gusto ko lang masiguro na maburahan lahat nang magpapaalala sa akin sa kataksilang ginawa ni Victorio sa aking ina. Kaya nakipagkasundo ko kay Hector. Nanlaki ang mga mata ko nang marinig ko ang pangalan ng tatay ko. Wala akong alam sa nakaraan ni tatay. Ang tanging alam ko lang ay isang aswang ang pumatay rito. Marahil ay si Karima mismo ang pumatay kay tatay. At may atraso pala sa'yo ang tatay ng gunggong na albularyong yon. Ibig mo ba sabihin ay gusto mong burahin ang buong angkan ng Hector na yon, ganun ba? Oo. Matutulungan mo ba ako sa bagay na yon? Bakit naman hindi? Napakilaki rin ang galit ko sa taong yon na adlang sa mga plano ko. Sabihin mo sa akin kung ano na pagkasunduan nyo at ako na lang ang gagawa. At ano naman ang kapalit? Bigyan mo lang ako ng kapangyarihang sumumpa na katulad ng sayo. Isusumpa ko ang Hector na yon, 10 ng buo niyang angkan, pati na ang kumpare niyang si Ranel,
na isa ring hadlang, nagunggong. Iba ka talaga, tanda. Desperado ka rin talagang ibagsak si Hector. Pero makakaya mo kayang dalhin sa akin ang kanyang anak bilang alay. Kung magagawa mo yon sa lalong madaling panahon, ay walang pag-aalagang ibibigay ko sa'yo kagad ang kahilingan mo. Sisikapin kong isahan ng Hector na yon, Karima. Pero, kailangan ko ng tulong ng mga alipores mong aswang. O kaya, ay magpadala ka ng mga ahas mo para tuklawin ang anak niya. Hindi. Hindi pwedeng matuklaw ng ahas ang batang iaalay ko para mapalakas ang kapangyarihan ko. Kailangan maidala ang alay sa akin ng walang kahit na anong galos. Pwede kitang bigyan ng mga makakatulong mong mga aswang sa plano mong makuha ang anak ni Hector. Pero siguraduhin mong hindi mo sasaktan ang kanyang anak. Nakukuha mo ba ang punto ko, tanda? Sige, naiintindihan ko na, Karima. Ngayong gabi rin ay sisimulan ko na ang plano. Heto ang dugo ko. Ipaamoy mo sa mga alagad mong aswang para makabisado nila ako at para hindi nila ako saktan. Sinugatan ni Kapitan Ulong ang palad nito mula sa sukbit nitong balaraw at pinatulo sa palad ni Karima. Siya nga pala, tanda. May naisip ako para hindi ka na rin mahirapan na makuha ang anak ni Hector. Ngunit hindi na namin narinig ang katuloy na sasabihin ni Karima dahil ibinulong na lang nito kay Kapitan ang sagot. Para bang sinadya, para walang makarinig. Sa punto namang yun ay nagmadali na kami ni Ranil na lumabas ng gubat. Kailangan na namin gawin yun bago pa makabalik ang Kapitan sa baryo ay maitago na namin si Junior. Hindi ako makakapayag na makuha ang anak ko. Saan natin ngayon itatago ang anak ko, pare? Hindi naman pwedeng sa inyo. Dahil alam din ni Kapitan na ninong ka niya. Saan nga ba? Ang hinayo pa kasing Kapitan na yun eh. Siya pala talaga nakikipagkasundo sa reyna ng mga aswang. Kaya isinumpa ang baryo natin. Tapos ngayon ay inagaw pa ang kasunduan yun ni Karima. Lahat talaga ay gagawin niya para maibagsak ang angkan mo, pare. Pati ang inaanak ko ay gagawin pa talaga niyang alay. Napakahayop talaga. Nakauwi na kami nun sa bahay ko at hindi na namin namalayan ni Ranil na naririnig pala ng anak ko ang pag-uusap namin. Bigla itong lumitaw at sumingit. Tay! Ninong! Bakit parang nararamdaman ko po sa inyo ang enerhiya ni Arbok? Saka, tama po ba narinig ko? Gagawin po akong alay? Oo, inaanak. Plano kang kunin ni Kapitan at ibibigay ka sa reyna ng mga aswang para gawing alay. Ang tulad mo magpapalakas lalo kay Karima. Kaya kailangan namin protektahan at itago ka ng tatay mo. Teka anak, si Arbok pala. Kailangan natin siya. Kailangan natin siyang mahanap. Hindi mo ba kayang tawagin siya, anak? Ang totoo po ay nandito po siya, Tay. Kadarating lang po niya. Mukhang may ginawa po siya sa inyo kaya nararamdaman ko po ang enerhiya niya sa inyo. Habang nagsasalita pa si Junior, ay napansin na kagad namin ang puting ahas na mabilis na gumagapang sa saig. Papulupot itong umakyat sa katawan ng anak ko hanggang sa makarating sa bandang leeg. Makaraan ay kagad silang nag-usap sa pamamagitan lang ng mga mata. Tay, tinulungan po pala kayong protektahan ni Arbok kanina sa gubat nang makipagkasundo kayo sa reyna ng mga aswang. Sa kasabi po niya, ay hindi niyo na raw po ako kailangang itago. Nahulaan na raw po niya ang balak ni Karima. Mamarkahan daw po ako ni Kapitan Ulong. Marka lang daw po ay magagawa na akong ialay ni Karima. Gamit lang po ang mga orasyon at ritual. Ano? Hindi pwedeng mamarkahan ka, anak. Kaya itatago ka pa rin namin. Muli ay nakipagtitigan si Arbok kay Junior. Ang anak ko naman ay patangu-tangu lang. Makaraan ay muli akong binalingan. Tay, buksan niyo daw po ang lumang baul ni Lolo Victorio at hanapin daw po ninyo ang lumang libreta na kulay puti. Naglalaman daw po yun ng ritual at mga orasyon na pambaliktad ng marka ng alay at mga sumpa. Kailangan daw po ninyong aralin ang mga yun habang hindi pa raw po ako namamarkahan. Teka anak, bakit hindi ko alam ang lahat ng yan? Pero yung si Arbok ay alam niya. Saan ba talaga nagmula si Arbok?
Bakit alam din niya ang mga gamit ni Itay? Muling nag-usap sa mata sina Arbok at Junior. Si Arbok daw po, Tay, ay anak ng dati rin pong alagang puting kobra ni Lolo Victorio. Solo raw po siyang itlog. Natagalan lang daw po siyang napisa dahil kasama pong namatay ang alaga ni Lolo at walang lumimlim sa kanya. Kayo raw po sana ang paglilingkuran nito, pero hindi raw po akma ang edad niya at edad niyo. Kaya ako na lang po ang minabuti niyang paglingkuran. At kaya naman daw po alam niya ang lahat tungkol kay Lolo ay dahil nasagap daw po niya mula sa labi ng kanyang inang ahas. Lahat daw po ng memorya ng kanyang ina ay lumipat po sa kanya. Wow! Ang galing paring Hector! May naiwan pala ang Tito Victorio na makakatulong sa atin. Swerte natin kay Arbok. O paano pare? Hanapin na natin ang lumang libreta. Wala na tayong dapat naksayain pampanahon. Kailangan maaral mo na kagad ang mga ritual at orasyon. Kailangan maunahan natin ang dapat maunahan pare. Ganun na nga ang ginawa namin. Parang wala nang bukas na binuksan at hinalugog namin ang lumang baul ni tatay. Ngunit sa malas, nailabas na namin sa baul ang mga gamit. Ay niwala kaming nakitang libreta na tulad ng sinabi ni Arbok. Anak ng putya, bakit walang libreta sa baul ni tatay? Niloloko lang yata tayo ni Arbok, nak eh. Sinasabi ko na nga ba, baka alagad din siya ni Karima at nagpapanggap lang na anak ng dating alaga ng lolo mo. Hindi pare. Isipin mo yung nangyari dati nung nakipagkita kay Karima. Yung 3 aswang din na nagpatayan sa isa't isa. Malay ba natin kung pakanalan yun ni Karima? Nabanggit niya na mga walang kwentang mga aswang lang daw ang 3 yun. Baka kunyari lang na pinag-away-away sila ni Arbok. Ewan, naguguluhan na ako pare. Pero... Biglang natigilan kami ni paring Ranel nang mapansin naming may kung anong pinagsisikapang hugutin si Junior sa makitid na uka sa gilid ng bahagi ng loob ng baul. Tay, may nakasingit po rito na kulay puti sa gilid ng baul ni Lolo. Mukhang ito na po yata yung libreta. Tulungan niyo po akong hugutin. Aba, libreta nga ito anak. kita mo na pare, pati si Arbok ay pinagdudahan pa natin. Ayun na nga oh, libreta na yan pare. O siya, buklatin mo na pare at pag-aralan ng mga isinulat niya ni Tito. Buong magdamag ng gabing yon ay pinag-aralan ko ang lahat ng nasa libreta ni tatay. Pinakatutukan ko ang pagbaligtad ng sumpa at mga ritual o orasyon ng mga aswang. Sa bahay na rin nakitulog si paring Ranel para raw may katulong akong magbabantay kay Junior at para may karamay ako kung sakaling biglang lumusob si Kapitan at ang mga alagad na aswang ni Karima. Ayon sa nalaman ko, gagana lang daw ang pagbaligtad kapag namarkahan ang target ng aswang. Gayun din naman ang tungkol sa sumpa. Mababaligtad lang daw ang sumpa kapag gumana na ito at kung natukoy na ang mga nagpasimuno ng sumpa. Parehong sa kaso ni Junior at ng sumpa sa baryo. 2 persona lang naman ang pasimuno. Walang iba kundi sina Kapitan Ulong at Karima. Humanda silang 2 ngayon. Dumating na ang panahon para tuldukan ang pamamayani ng mga alagad ng kasamaan. Panahon na ng pagbabayad at para sa hustisya ng lahat ng mga nabiktima ng mga aswang. Kinabukasan ay inihanda ko na kagad ang lahat ng mga kailangan para sa ritual at mga orasyong natutunan ko mula sa libreta. Nagtulong kami ni paring Ranel sa pangangalap ng mga halaman, mga ugat, tangkay at pati na balat ng ahas. Isinama na rin namin si Junior dahil hindi pwedeng iwanan namin siyang mag-isa sa bahay. Habang nasa kasagsagan kami ng pangangalap ay napansin kong hindi kasama ni Junior si Arbok. Anak, bakit pala hindi mo kasama si Arbok? Iniwan mo siya sa bahay? Kanina madaling araw po ay nagpaalam siya sa akin. Napupuntahan daw po niya ang mga buto ng kanyang ina. Kakausapin daw po niya ang espiritu ng kanyang ina at may itatanong daw po siya tungkol sa reyna ng mga aswang. Kailangan daw po niyang masiguro na tuluyan nating matatalo ang reyna. Ganun ba? Wais din pala talaga si Arbok ano? Kaya maghahanda tayo maigi bago sumapit ang gabi. Ikaw rin na humanda ka. Hindi natin alam kung paano ka mamarkahan ni Kapitan Ulong at kung ano ang magiging epekto sa'yo. Kailangan maging alerto tayo palagi. Teka pala paring Hector,
Maalala ko yung tinuklaw ako ni Arbok para protektahan ako sa matalas na pandaman ni Karima. Dapat yata tuklawin ulit tayo ni Arbok para naman sa proteksyon laban sa sumpa at sa mga aswang na rin. Hindi na po natin problema yan, Ninong. Katunayan po kagabi, tinuklaw na po kayo ni Arbok para doon. Sinamantala po niya habang tulog kayo. Ako rin po ay meron ng proteksyon. Kaya po kampante siyang sandaling humiwalay sa akin. Para nga po dalawin ang pinaglibingan sa kanyang ina. Wow, ayos! Bali ang problema na lang pala natin ngayon ay ang paghandaan si Kapitan Ulong. Tsak pag uwi natin ay nakabang na sila sa bahay niyo parang Hector. Sigurado yun. Ang huklubang yun. Humanda siya sa atin. Hindi ko na talaga mapigil ang gigil ko sa isang yun. Nakuha talaga niya makipagkasundo kay Karima at nagawa niyang isumpa ang buong baryo para lang sa pansarili niyang pakinabang at ambisyong politikal. Ang Karima rin yun. Magbabayad din siya sa akin dahil sa sumpa niya at sa pagpatay niya kay tatay. Hindi niya mauubos ang angka namin. Mas siya at ang buong kampo niya na mga aswang ang uubusin natin. Dapat yata pare, isumbong na natin sa mga kababaryo natin ang katotohanan tungkol kay Kapitan. Pagkatapos ay hikayatin natin silang tumulong sa atin. Hindi natin sila ganun kadaling makukumbinsi pare. Tayo na lang ang kumilos. Kapag nagtagumpay tayo, ay saka lang sila maniniwala. Ang importante ngayon ay ginawa natin ang nararapat. Tama ka pare. Paano? Tapusin na natin ang pangangalap at ihanda na natin ang lahat. Buong maghapon kaming naganda at nagpaka-alerto. Katakataka namang hindi kagad sumulpot si Kapitan sa bahay. Sigurado akong palihim ang kanyang plano. Kapwa nga kami kabado ni paring Ranel. Pati si Arbok ay hindi pa rin umuuwi sa amin. Hanggang sa sumapit ang gabing kakaiba ang katahimikang hatid. Hindi pangkaraniwan, nakakapanibago, nakakakaba. At halos mapalundag kami nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kasabay ng pagdagundong ng malakas na kulog at pagguhit ng matatalim na kidlat. Nangamoy kagad ang alimuom na singaw ng lupa. Ang nakapagtataka pa, parang dumaan lang ang gayong pagsusungit ng kalikasan at kagad ding humupa. Pare, parang nalo ko kinakabahan. Parang ibang ibig sabihin ito. Kung nandito sana si Arbok, ay baka may masabi siya tungkol dito. Nasaan na nga ba ang batang ahas na yun? Naku, baka mamaya may nangyari na rin sa kanya na masama. Huwag naman sana. Ilang saglit pa ay bigla kaming nakarinig ng paparating na komosyon na para bang may nagmamarcha na pulutong ng mga tao. Naririnig namin ang mga sigaw na papalapit ng papalapit. Sumilip si paring Ranel sa butas para alamin kung ano ang nangyayari sa labas. Nakita kong nanlaki ang mga mata nito. Naku po, nalintikan na. Paparating na dito mga kababaryo natin pare. May mga dala silang sulo. Pinapangunahan sila ni Kapitan at ng mga tanod. Paano na pare? Anong gagawin natin? Tsak, tutuluyan na nila tayong huliin at baka kuhanin na rin nila si Junior. Hindi pwedeng makuha ang inaanak ko. Sandali, relax ka lang pare. Inaasahan naman natin to, di ba? At may plano na rin tayo. Sundin lang natin na napag-usapan natin. Kailangan din talaga na mamarkahan si Junior. Narinig mo naman dati ang sinabi ni Karima. Hindi nila pwedeng saktan ng anak ko. Siya ang pansamantalang gagawin natin proteksyon natin at gagawin nating pain. Sige. Pero sana ay huwag magbintis ang plano natin pare. At sana rin ay dumating na si Arbok para tumulong sa atin. Maging alerto ka rin pare. Tsak din na baka biglang magsulputan ng mga aswang. Malamang na may karagdagang plano si Karima laban naman sa ating dalawa. Tandaan mo pare, may proteksyon tayo ni Arbok laban sa mga aswang. Kaya ihanda mo na mga sandata mo at ang mga pangontang langis na ibinigay ko sa'yo. Sige pare, handang-handa na ako. Inaanak, kumanda ka na rin. Maging alerto ka rin ha. Nang malakas na tumawag si Kapitan Ulong para palabasin kami, ay buong tapang na nga kaming lumabas at humarap sa kanila. Sa kabila ng galit na hiyawan ng mga kababaryo namin. Malamang na sinulsulan na sila ni Kapitan Ulong. Mga kababaryo ko! Heto ang dalawang salot sa baryo natin na nalaman kong nakipagkasundo pala sa reyna ng mga aswang para isumpa ang baryo natin. Ngayong gabi, huhulihin natin sila. Gagapusin at susunugin ng buhay.
Napakagaling mo. Sinungaling ka talaga, Kapitan Ulong. Ang gawain mo ay talagang binintang mo pa sa akin. Pues, matatauhan din ng mga kababaryo ko at malalaman din nila ang kabulastugang ginagawa mo sa baryo. Handa kaming managot kung kami talaga may pakana ng lahat ng kawalang yan sa baryong ito. Pero bago ang lahat, maras kong hinila si Junior at ipinuesto sa harap ko. Si Junior naman, tulad ng plano namin, ay umaktong nagdadrama. Tay, ano pong balak niyong gawin sa akin? Ano pong ibig sabihin nito? Hindi ba tangan ako kailangan mo, Kapitan? Pues sige, ibibigay ko siya sa'yo ng walang kahirap-hirap. Pero, sa isang kondisyon. Wala akong alam sa pinagsasabi mo, Hector. Kung iniisip mong mababaligtad mo pa ako ngayon, hindi na! Nakita mo naman na malakas na ulan, kulog at matalim na mga kidlat kanina, hindi ba? Mga senyales sa mga yon, sa orasyong isinagawa ko para patunayan sa mga kababaryo natin na kayo nga ang nagpasimuno ng sumpa sa baryo. Magaling, Kapitan. Mga orasyon mong ang kasabwat mong reyna ng mga aswang din ang may kagagawan. Paano? Kung may kakayahan akong kontray ng mga orasyon ng reyna ng mga aswang at patunayan ko ngayon sa mga kababaryo ko ang madilim mong lihim. Ba't siraulo ka? Isang hamak na albularyo ka lang at wala ka ng ganung mga kapangyarihan. Kung meron man, di sana ay matagal mo nang nakontra ang sumpa sa baryo. Ang kaso, ikaw pala mismo ang sumumpa sa baryo. Kaya wag kang gumawa ng salasalabig na kwento. Walang ano-ano. May sasabihin pa sana ako laban kay Kapitan Ulong, pero bigla na lang may nagdatingang lumilipad na mga aswang at tinangka kaming dagitin ni Paring Ranel. Mabuti na lang at alerto kami at nakaiwas kami. Pero sa kamalas-malasan, sa pag-iwas namin ay nabitiwan ko si Junior at napahiwalay sa amin. Sinamantala naman ngayon yun ni Kapitan Ulong. Mabilis nitong tinakbo at hinila palayo si Junior. Anak ng putya, pare! Nakuha ni Kapitan ang inaanak ko! Kailangan mabawi natin siya! Tatayo sana si Paring Ranel at tatangkaing tumakbo para iligtas si Junior. Pero pinigilan ko siya. Sandali, pare. Hayaan na muna natin si Junior. Kailangan makatakas muna tayo. Kailangan makapagsagawa tayo ng ritual at orasyon kapag lumabas na ang hudyat na namarkahan ng anak ko. Pero pare, saan naman tayo tatakas? Mukhang pagtutulungan pa tayong tugisin ng mga aswang at mga kababaryo natin. Teka. Alam ko na. Sa kapilya tayo tumuloy, pare. Doon ay tiyak na hindi tayo susundan ng mga aswang. Hindi rin maiisip ng mga kababaryo natin na doon tayo magtatago. Madali ko lang naman din siguro mapapakiusapan si Pastor Igme dahil alam niya ang katotohanan tungkol sa akin. Galit din yung kay Kapitan. Oo nga pala, no? Tama. Sige. Doon na tayo pumunta ngayon. Magmadali na tayo. Siyempre, ay nahirapan kami sa pagtakbo at pagtakas dahil sa padagit-dagit na mga aswang. Halos payuko na kami kung tumakbo. Kulang na lang din ay dumapa na kami. Mabuti na lang talaga at may dala kaming pangwisik na pangontrang langis at maigsing latigo na gawa sa tangkay ng makabuhay na panghampas. Hindi naman kami nagkaroon ng problema kay Pastor Igme nang makarating kami sa kapilya. Doon ay ikinuwento namin lahat kay Pastor ang tungkol kay Kapitan, sa reyna ng mga aswang at kay Junior. Ipinaliwanag na rin namin ang tungkol sa isasagawa naming ritual at mga orasyon upang baligtarin ang marka ni Junior at ang sumpa sa baryo. Matapos nawawisikan ni Pastor ang bawat dingding ng kapilya ng Agua Bendita, ay sinimulan ko ng mag-orasyon. Ang unang orasyong sinambit ko ay upang alamin kung namarkahan na si Junior. Saktong pagkatapos kong masambit ang buong orasyon, ay lumitaw kagad ang hudyat na palatandaan na namarkahan na nga ang anak ko. Lumitaw din ang marka niya sa akin. Markang parang evil eye na nasa loob ng tatsulok. Nagliliwanag pa ito sa kanan kong braso. Pare, ano yung nasa braso mo? Yun na ba sinasabi mong hudyat? Oo pare, ito na nga yun. Ngayon, ay kailangan ko ng isagawa ang ritual at mga orasyon para baligtarin ang epekto ng marka. Nang sa ganun, ay hindi siya maialay ni Karima. Tapos ay ano na mangyayari sa inaanak ko, pare? Saka,
Nasaan na ba kasi si Arbok? Bakit hanggang ngayon eh? Kung kailangan natin siya, ay saka naman siya hindi mahagilap. Magtiwala tayo kay Arbok, pare. Sigurado kung pupuntahan niya at sasakluluhan ng anak ko, mauhulaan niya ang mga mangyayari. Sana nga pare. Si Karima pala. Paano? Kung matsyempohan siya ni Karima? Kaya kailangan kong apurahin ang ritual at orasyon. Kapag nabaligtad ko ang sumpa niya, ay tiyak na babalik sa kanya at mamamatay siya sa sarili niyang sumpa. Kaya wag ka munang magtanong, pare. At kailangan ko na mag-concentrate. Tignan mo naman, oh. Nanginginig na rin ako sa kaba para sa anak ko. Akala mo ba ay hindi ako nababahala para sa kaligtasan niya? Nang puntong yon, ay narinig naman namin mula sa labas ng kapilya ang paghihiyawan ng mga tao. Mukhang sumasalakay na mga aswang dahil sa sumpa. Mukhang ibinalik na ito ni Karima at pinatindi pa. Kaya naman ay lalo akong nataranta. Gayunpaman ay sinikap kong mag-concentrate. Kailangan matapos na ang lahat. Habang isinasagawa ko na ang ritual at mga orasyon, ay sumabay naman sa akin si Pastor sa tahimik na pagdadasal sa Diyos. Maging si Paring Ranel ay tahimik na ring umusal ng dasal. Nang makumpleto ko ang ritual at mga orasyon, walang ano-ano, ay napabulala si Paring Ranel nang may mapansin sa akin. Paring Hector, tignan mo marka sa braso mo. Unti-unting nabubura. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin ay nagsisimula ng umepekto ang pagbabaligtad. Sumpa ni Karima pare. Paano naman natin malalaman kung nabaligtad na? Pagkatanong pa lang noon ni Paring Ranel ay narinig na kagad namin ang kasagutan mula sa kakaibang komosyon sa labas. Kung dati ay mga kababaryo namin ang nagsisigawan, ngayon naman ay mga aswang ang nagsisiatungal na para bang sila ay nasasaktan o nangihina. Kasunod ay ang galit na sigawan ng mga kababaryo namin na biglang tumapang. Ipinagsisigawan nilang sugurin daw ang mga aswang at huwag hayaang sila ay makatakas. Ang galing pare! Mukhang nabaligtad na nga yata. Tara na lumabas at tignan natin ang mga nangyayari. Paglabas namin ay totoo ngang ang mga aswang naman ang hinahabol ng mga kababaryo namin. Takot naman ang mga aswang na halos hirap ng tumakbo at hindi na rin makalipad. Sa nakita niya ay tumapang na rin ang kumpare ko at nakisali saglit sa paghabol sa mga aswang. Mga kababaryo ko! Apo yan tuluyang makakapatay sa kanila! Kapag naabutan nyo, ay pagtatagain nyo at sila magkagad sa apoy! Wala kayong ititira na kahit isa sa kanila! Kami naman ni Paring Hector ang baharang iligpit ang reyna nila! Sige na! Birahin nyo! Kanya-kanyang hanap naman ang iba sa mga kababaryo namin ng gaas o gasolina na pangsaboy sa mga aswang. Ang iba naman ay posporo o lighter ang hinanap. Talagang atat na atat silang malipol ang lahat ng salot ng mga aswang ng gabing yun. Sumunod ay binalingan akong muli ni Ranel. Pare, hanapin na natin sila Junior, si Kapitan at si Karima. Baka naroon pa sina Kapitan at Junior sa bahay nyo. Doon natin sila huling iniwan kanina, di ba? Pagbalik namin sa bahay, ay nadatnan na nga namin doon si Kapitan. Ngunit hindi nito kasama si Junior. May isang bagay na ipinagtaka namin ni Paring Ranel. Si Kapitan, bakit nakapulupot sa leeg niya si Arbok? Anong ibig sabihin nito, Paring Hector? Mukhang inisahan tayo ni Arbok ah. Si Kapitan pa yata ang totoong pinaglilingkuran ng hayop na ahas na yan. Sa galit ko ng sandaling yon, ay susugurin ko na sana si Kapitang Ulong. Pero nang mapansin nito ang gagawin ko, ay kagad itong sumenyas na tumigil. Teka po, Itay! Si Junior po ako! Nagkapalit po kami ng katauhan saglit ni Kapitan. Si Kapitan po na nasa katauhan ko ay tinangay na ni Karima. Malamang po ay nagsasagawa na ang reyna ng aswang ng ritual at orasyon para maialay si Kapitan. Sa narinig namin, ay namamanghang nagkatinginan kami ni Paring Ranel. Ibig bang sabihin, anak, ay si Kapitan ang totoong maialay? Ano mangyayari kay Karima kapag nalaman niyang mali ang naialay niya? Malamang po, sa halip na lalong lalakas si Karima ay kabaligtaran nga po ang mangyayari. Mabilis po siyang hihina at mamamatay. Tapos po ay babalik na ako sa dati kong anyo.
sumpa sa baryo natin anak, wala na ba? Opo itay, tagumpay po ang pagbabaligtad na ginawa ninyo. Teka na anak, paano tagumpay? Hindi ka pa nga bumabalik sa dati mong anyo. Hindi ako makakapayag na magkaroon ng inaanak na ukluban at simpangit pa ni Kapitan Ulong. Ayoko may magmamano sa akin na amoy lupa. Kadire! Si Ninong talaga, nagpapatawa na naman po kayo eh. Heto na po, nararamdaman ko na pong babalik na ako sa dati. Tignan niyo po Ninong, kumikinis na pong muli ang balat ko. At lumiliit na po ako. At tuluyan na ngang nakabalik sa dati ang anak ko. Labis ang tuwang naramdaman namin ni Paring Ranel. Ano pat, magkapanabay naming nayakap ng maigpit si Junior. Sa sobrang tuwa namin, ay nakalimutan na naming naiipit na pala si Arbok. Kaya naman kumalas ito at inilingkis ang pahabang katawan nito sa leeg naming tatlo. Arbok, sorry na! Nakalimutan ka namin! Huwag mo na kami sakalin! At kumalas naman ang munting puting ahas. Halata rin sa mga mata ang labis na saya. Pasensya ka na Arbok ha. Naisnab ka namin. Pero maraming salamat talaga at naririyan ka. Ikaw ang pinaka nakatulong sa amin. At pasensya na rin kung pinagdudahan kita sa una. Ngayon wala na kaming duda pa sa'yo. Pangako. Tumangu-tangu naman ang munting puting ahas. Makaraan ay nakipag-usap kay Junior sa mata. Tay, ang sabi po ni Arbok, wala yon. Maliit na bagay. Aba, ang cute naman ng Arbok na yan. Napuno ang ere ng malutong naming tawanan ng gabing yon. Masayang masaya talaga kami dahil sa wakas ay tapos na rin ang kalbaryo namin laban sa mga aswang. Hindi na rin namin problema si Kapitan Ulong dahil ayon kay Arbok ay namatay na ito nang maialay ni Karima. Sabay silang namatay at nilawan ng apoy hanggang sa maging abo. Kinabukasan ay nagpuntahan ang mga kababaryo namin sa bahay namin para magpasalamat sa ginawa namin. Si Pastor Igme ang nagpatunay sa kanilang lahat ng totoong intensyon namin ni Paring Ranel. Sa karanasan kong ito, Sir Blair, ang natutunan kong una, ang kasakiman at panlalamang sa kapwa ay may hangganan at may nakapanlulumong kabayaran. Ganun po ang nangyari kay Kapitan. Sa sarili ko naman po at kay Paring Ranel, ang tunay na pagmamahal sa kapwa, pagmamalasakit at sakripisyo para sa ikabubuti ng marami ay mas makapangyarihan pa kaysa sa anumang sumpa ng kasamaan. Nasabi ko po ito dahil ang ganitong mga katangian ay umaakit ng mga puwersa ng kabutihan at kalikasan. Ano pat, kusa silang nagsasama-sama upang madaig ang kasamaan. Muli, ako po si Hector at dito na po nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.